Ayan. Hello, magandang hapon po sa ating lahat at welcome sa panibagong episode ng Kalambag. Ito po ang huling araw ng buwan ng Agosto. Kumusta po kayong lahat? Ako po ay nagbabalik dito sa Kalambag kaya very excited na muling makasama kayo at makausap ngayong hapon na ito. So hello sa aking mga kasama dito sa Zoom. Hello sa lahat ng mga manonood. Magpakilala naman tayo isa-isa. So simulan ko na. Ako si Meryl at ako ay nagbabalik dito sa Kalambag after a long break. Ayan. Sino ang susunod natin? Siguro si Raisa. Raisa. Okay, go. Hello Ate Meryl, hello sa iyo. Nagbabalik ka din, kagaya ko. Matagal din akong nawala kasi nasa bahay ako and hindi maganda ang signal namin doon. And kakabalik ko lang sa dorm, so eto na, nagbabalik ulit tayo sa Kalamag. Hello sa mga kasama natin dyan na nanonood sa ating live stream sa Facebook. Hello sa inyong lahat. Hello Ate Meryl. Ayun. Thank you, Riza. Buti naman at lumalaban na ang internet connection mo ngayon. At ako din naman, yun nga, bumabalik kasi galing ako ng internship namin. So, siguro 2 months din akong hindi nakasama dito sa Kalambag. Ayan. Sino naman ang susunod? Si Sige, Rhea, I think. magandang hapon sa lahat. So, ayun, marami tayo ngayon. We are 5. Kasi sometimes, kapag talagang hectic yung mga schedules natin, at ako lang at si Kuya Akim yung natitira na nagla-live, ayun, ay happy na marami tayo ngayon at kompleto tayo sa nag-confirm ng episode na ito. Ayun, magandang hapon sa lahat. Kamusta ba tayo? And nagagalak ako na panibagong topic na naman yung pag-uusapan natin. I'm very very sure na ito ay isa na naman na very interesting at nakakapukaw ng mga atensyon natin, lalong-lalo na sa mga kabataan. So, iyon, Ate Hana, ikaw, kamusta ka naman, Ate Hana? At nagbabalik din si Ate Hana. Mm. So, hello Ayan. everyone! Ayun nga po, nagbabalik rin ako. So, dahil nga yung ating signal ay talagang lumalaban pa rin, dito po ako para i-represent pa rin ang Lakas Kalambag. And nandito po ako ngayon sa Pampanga sa parents ko and ganoon pa rin talaga. Ang signal pa rin po natin ay lumalaban pa rin. And gusto ko, kami dito sa Pampanga is okay rin naman po. And gusto ko lang kamustahin rin yung dyan sa Lakas, Kabataan and Lakas Kalambag. At saka yung mga classmates na naiwan na rin, piling pa rin po sa buhay. Balik sa'yo, Kuya Akim. Ayan, no? So, hello sa inyo lahat. I'm your Kuya Akim at your service. Charot. No? So, magandang araw sa ating lahat. I'm your Kuya Akim, no? From Kalambag, Kinakawan, as well as, no? From Kalambag tayo din. And of course, no? Para balikan, na pagbabalikan na ako sa ating pinalakay noong nakaraang linggo, no? Ito po yung pangalawang bahagi ng ating parang International Youth Day na kung saan ibinahagi natin no yung kaya natin iambag para sa sa mundo na kasi nga 'di ba yung first part natin is pinag-usapan natin yung kung paano yung magiging contribution natin towards our community as a youth. And ngayon naman yung last time in second episode naman ay yung second part is pinag-usapan natin is ano yung mako-contribute natin no as a global community, youth in a global community. So, isang magandang, no, sanay balikan niyo po yun at marami din po kayo matutunan mula sa amin, no? So, ayan, and I'm so happy na meron naman tayong bagong episode na pag-uusapan, no? Na alam ko na talagang ikasasaya at sa lahat kapulutan ng aral na rin, no? So, alam ng, and bago ang lahat, alam ko, minsan may mga damdamin dito na mahirap mapigilan, no? Talagang nailalabat, kaya para po sa paalala ng lahat, ang lahat po na sasabihin ng ating mga host, no, ay opinion o personal opinion po to nila at walang kinalaman po ang Inet Philippines. So, ayan, no? So, I think back to you, Day Meryl. Yes, ayun. So,
Ayun, hello muli sa ating lahat, no? I'm very happy na nagkasama tayong muli. I think comeback season or comeback day ang araw na ito kasi muli tayong bumalik, no? After a long break dahil nga medyo busy ang ating mga kanya-kanyang schedules and I'm very grateful, no, na nagkaroon tayo ng panibagong episode, nagkaroon ng panibagong chance na magkasama ulit tayo. And ito na nga ngayong huling araw sa buwan ng Agosto. Napakabilis ng panahon, di ba? Akalain niyo yun? Nag 1 month na since nag-start ang classes. Tama ba? 1 month? Exactly. Yeah. So, ayun nga. Kumusta ba tayo? I mean, ako ngayon is fourth year. Tayo dalawa akin, di ba? Fourth year tayo. Ikaw ba, Riza? Anong year ka na ngayon nga? Third. Ako naman, Ate Meryl, third year ako and hindi pa kami nagsisimula sa pasok namin. Actually, sa Monday pa kami magsisimula. So, hindi pa kami nag 1 month. So, kakatapos lang din ng mahabang bakasyon. So, yun, finally, mag-aaral na ulit. Sabi nila, third year daw yung parang pinakamahirap. Ewan ko kung tama ba yun. So, yun, excited ako po na alamin kung tama ba yun or hindi. Naku, good luck Nakahirap. sa'yo sa... Mahirap siya in terms of tawag nito. Pinakamahirap siya in terms of yung parang performance talaga kasi kumbaga tactical na mga na doon na yung parang hands-on experiences doon na talaga yan. So back to you, Meryl. Yes, ayun. Akala ko pala lahat na nag-start ng classes, no? May ibang schools pala na hindi pa pala nagsa-start. So anyway, good luck sa'yo, Riza, sa panibagong academic year. And I'm sure na makakaya mo yan. Ayan. Nakaya nga ni Day Akim ang third year college at ako din. Ngayon, fourth year na kami. I'm sure kakayanin mo din. Ikaw, Rhea, kumusta? Ano ka na nga, year in college? So, I'm first college, same school kami ni Kuya Akim. I am a technology student, major in food and beverages preparation. So, ayun. Asahan ko po yung madami-daming gagastuhin sa college life. Wala na. Magtapos tayo. Yes, ayun, first year college. Kumusta naman din yung adjustment mo, no, from high school to college, ganun? Personally, mahirap siya kasi na-culture shock ako sa standards, no, na naging set ng standards ng isang university. So, hindi siya basta-basta. Pero, kalaunan, nakikita ko yung pagbabago, especially sa mga ugali ng mga students, lalo na sa personality na unti-unti na build yung disiplina, yung may katatagan sa kahit anong laban. Especially yung mga tambak na school, hindi naman tambak, talagang marami lang talaga kasi every subject may mga requirements. Pero okay, normal naman yan, basta't magsumikap lang. Yun, I'm very glad. Yes. Very glad din no na mabuti naman yung adjustment ni Rhea. Hindi siya ganoon ka-easy pero at least nakayanan niya naman yung transition from being a high school student to college kasi isa talaga din yan sa mga period ng ating buhay kung saan nag-e-explore tayo, no? Medyo unsure tayo, tama ba itong kinuha kong course? Mga ganun ang mga pag-iisip, di ba? So, I hope no na ma-enjoy mo din ang inyong first year college. Ikaw naman, Hana, kumusta ka naman? Senior high school ka pa ba or college na? Actually po, so nag-graduate na po ako ng senior and first year college na rin po ako. Pero, nagpahinga muna kasi, kailangan pa muna na mag-focus sa family para makatulong-tulong muna rin po. Pero, dire-diretso pa rin naman po yung aking, mga pagtulong katulad po sa lakas, pag kailangan nila ng, lalo na po sa amin, lalo na po ako dahil nga still kahit na malayo rin po ako sa lakas is nananatili pa rin po na yung puso ng isang lakasyan is nandito pa rin. And yun, pag kailangan po nila ng tulong lalo na sa agricultural assistance, lalo na po dahil member pa rin po ako ng 4-H club ng Zambales, ng
agriculture, nananatili pa rin po na yung serbisyo ko ay nasa kanila pa rin po. At sa Kalambang, mananatili pa rin po. Kahit na pahinga muna po ako sa studies ngayong taon po. Ayun. Back to you, Ate Ah. Mary. Ayun, kabatch pala kayo ni Rhea, no? So, ayun, mabuti naman, Hana, no? At very active ka pa rin. Ang dami yung pinagkakabalahan kahit pa nag-take ka ng break sa school. So, I hope, no, na ma-enjoy mo din itong time na ito, no? Para i-explore ang iba mo pang mga interest sa buhay, no? So, ayun, nakapag-update na tayo sa isa't isa, life updates. Kasi matagal-tagal talaga tayong hindi nagkita. So, anyway, ngayong buwan na ito, ano bang ating pag-uusapan, Day Akim? No? So, ayan, sa magandang araw sa ating lahat, no? Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kumbaga dedicated to sa tungkol sa mga bayani, ganon. Kasi nga, kailan lamang, no, noong ika-26 ng Agosto, taong 2024, oo, no, tama ba yung pagkakabigkas ko ng Filipino, ay ipinagdiwang natin, no, ang araw ng mga bayani, no, at alam ko kanya-kanya sa atin ay may kanya-kanyang kahulugan, no? May kanya-kanya tayong definition, kumbaga, pagdating sa salitang bayani. Kasi nga, di ba, no, talagang, bayani is very, talaga, is a very, kumbaga, broad na word, no? Kasi, we have, sabi nga kanina, no, we have our different definitions, no? Ano yung pananaw natin sa bayani, so, para ba sa inyo, no? Para sa inyo lang naman, no? Walang mali dito, ha? So, nakapag-stream naman tayo kanina. So, para sa inyo, ano yung kahulugan ng salitang, kasi nga bayani, no? So, para sa inyo, ano yung kahulugan o ng salitang bayani? So, parang nawala sa screen ko si Mary at saka si Raisa. So, unahin ko si Rhea. Rhea! Oo. Go ahead. So, ayun, ako talaga yung naiipit dito. So, ayun, yung word na bayani is very broad siya. Kung iisipin natin, kapag naririnig natin yung salitang bayani, syempre naiisip natin yung pambansang bayani natin, which is si Jose Rizal, na kung saan hindi digmaan ang naging sandata niya sa pakikipagdigmaan. Syempre, gamit ang kanyang mga sulat, 'di ba? Ganon tayo na pinagtanggol ng ating national hero. Pero para sa akin, yung bayani is ito yung simbolo, o ito yung katatagan ng isang personalidad na nahuhubog mo yung aspeto ng parang hindi ka magiging makasarili. Yung pagiging bayani, hindi lang yan sa nasusukat sa mga anong kaya mong gawin para sa bayan, sa nation natin. Syempre, unti-unti natin siyang i-build sa sarili. Yung pagiging bayani sa anong kayang gawin natin sa mga bayani sa mga buhay natin. Tayo yung mga bayani sa kanya-kanya nating mga buhay. Syempre, hindi pa natin nagagawa yung mga nagawa nila Andres Bonifacio, talagang duguan at talagang digmaan, 'di ba? Kasi sa modern na tayong yung panahon natin is modern na. So hindi na kailangan ng mga ganon. So yung pagiging bayani, yun sum up ko na lang. Yung parang hindi ka selfish, yung handa kang magbuhi, hindi naman buhis ng buhay, no ba? Parang handa kang magsakripisyo, 'di ba? Ganon. Yung parang hindi mo iniisip yung yung magiging kapakanan mo, unahin mo muna yung iba. So ikaw, kapag naririnig yung bayan, ano yung definition mo sa salitang bayan? So ayun, at nag-lag na silang lahat. Agaw, Ate Hana. So, ayun nga po. Yun nga, katulad ng sinabi mo po, Ate Rhea, yung salitang bayani is napaka-broad and meaningful talaga siya. Yung
hindi siya yung dun sa ginawa mo, kundi yung laman ng puso mo, yung laman ng puso mo, bakit mo ginawa yun? Or bakit kailangan kang itanyag na bayani? Ganto-ganto lang naman ginawa mo. Mga ganong bagay. Pero, ang pagiging isang bayani para sa akin is yung laman ng puso mo. Yung parang desire ng puso mo para tumulong. Yung pagtulong mo is yun yung magiging dahilan para matawag ang bayani. Is hindi yung parang kung ano lang yung nagawa. Hindi, yung laman mismo ng kaibuturan ng puso mo. Yun yung isa sa pinaka-meaning or kahulugan ng pagiging isang yun. Yun yung para sa akin ang kahulugan ng isang bayani. Back sa inyo dyan, Ate Rhea. So, ay, thank you, Ate Hana. Bahagi mo yung opinion sa... So, guys, na tayo kasi nawala na ni Ate Mary. So, uunahin natin sa Ate Raisa. Ate Raisa, naririnig mo yung salitang bayani. Ano, para sa'yo, ano yung definition ng salitang bayani para sa'yo? Kapakanan muna ng iba bago yung sarili mo. Kasi wala namang tinuring na bayani na naging na selfish, di ba? So siguro para sa akin kapag narinig ko yung salitang bayani is katapat ka ng salitang hindi pagiging selfish ang tawag sa Tagalog. Hindi makasarili kasi kapag bayani ka, palagi mo iniisip mo palagi yung kapakanan ng mga ng nakararami kaysa sa kapakanan ng sarili mo. Kapakanan na magdudulot ng kabutihan sa iba bago yung sarili mo. So, yun yung para sa akin yung pagkakaintindi ko sa salitang bayani. Exactly. Ayan, maraming salamat guys. Si Mary naman kaya, no? Kasi parang magkakaparehan tayo ng thoughts, no? Parang iba-ibang definition, pero parang point of view is parang iisa lang. So, pakinggan naman din natin si Mary, no? Oo, sige. Yes, sige. Siguro sa akin naman, no, ang maidadagdag ko na lang, kasi agree din naman ako sa mga sinabi niyo. Though ang narinig ko lang kay Riza, pero yun, sabi niya din, yun din ang pananaw ninyo, no, tungkol sa ano ang bayani. So, ang maidadagdag ko na lang siguro doon, no, is aside sa pagiging hindi makasarili, sa tingin ko ang isang bayani ay matapang, no, na kaya niyang harapin, no, ng buong tapang ang anumang adversity, anumang problema, alang-alang sa kanyang pinaglalaban. So, pwede ang kanyang pinaglalaban ay ang kanyang bayan, pwede din na ito ay ang kanyang pamilya, no? Ang dami-daming uri ng bayani. So, pwedeng bayani na talagang sikat, na kilala talaga natin, or pwede din bayani sa kanya-kanyang komunidad natin, sa kanya-kanyang tahanan natin, 'di ba? Ang daming ang isang bayani, it takes many forms, no? So either very famous or very ano lang, kasama lang natin dito sa paligid, no? Nakikita natin araw-araw. Ayun, yun ang para sa akin ang bayani. I agree on that, Mary, no? Kasi when we say kasi bayani, no, we cannot say that, it's all about fame, no? If you did something, no, if you make yourself, famous, ganon. So, hindi naman on how you contribute, sabi nga, to your country ba yan, to your region, to your community, ganon. So, as long as you did something good, no, para sa nakararami, even though yung mga natin, even though yung mga tawag nito, may ako nabanggitin kasi may para doon, no? So kahit anong gawin mo, basta para ginawa mo yun para sa bayan, no? Ginawa mo yun para sa nakakarami o para sa kabutihan ng nakararami. So, Mm-mm. tawag nito, yun yung talaga, yung punto natin at yung kalogan natin at bilang kumbaga yung mga bayani. At also, no, pagiging bayani is, it cannot be focusing on kung ilang taon ka na,
kung ano, sino ka as long as ikaw, may kaya kang ibigay sa bayan, gano'n. You can contribute, no? So, yun din yung sa akin, isa sa mga may tuturing natin na kahulugan ng bayani, no? Na, pero yung pag ano ha, yung tawag nito, yung pag-alay, no, ng isang contribution is ano, kumbaga dapat bukod sa puso niya, gano'n, yung talaga passion and dedication towards commitment. O yung parang gano'n na ano, tawag nito, yung parang gano'n na ano, sense. Hindi yung gagawin lang para sumikat, gagawin lang kasi para sa ganito, ay, kaplastikan naman. Gano'n Yes, talaga, no? actually, Dai, may dadagdag din ako diyan, no? Lalo na sa panahon natin ngayon, no, na halos nakikita ko no on social media is more on pasikatan, no? Hindi ko alam kung bakit ganun na ang nagiging culture natin ngayon, no? Lalo na sa mga kabataan is yung pasikatan. Sa akin, okay lang din naman yun, pero may mga times, no, na nagiging toxic na siya na alam mo yun, hindi na siya yung parang willing tayong tumulong sa ibang tao. Yung iba kasi tumutulong sila, may ginagawa silang kabutihan, pero yung goal nila is para magpasikat on social media. 'Di ba? Pino-post na ganito yung ginawa ko, ganyan ganyan. Pero ano yung impact talaga ng ginawa niya, 'di ba? So, yun, sana no yung ma-realize natin 'no kung ano ba talaga ang essence ng pagtulong at pag-contribute 'no sa ating komunidad, gano'n. Hindi siya basta-basta lang para magpasikat, para maganda yung tingin ng ibang tao sa atin, kundi dapat bukal mula sa ating loob na gusto talaga natin tumulong nang walang hinihintay na kapalit, 'di ba? Exactly, no? Then, of course, no, pasensya sa mga social media influencers kasi yun talaga isa sa na-observe that they will they will use this ano helping umano to Yes. to have a content. Of course, sa social media maraming ano yan eh. Wow, ang bot bait mo naman yun. At kapag maraming engagement yun, may ads na, of course, ganun na. Oh, Yes, ganun may na. iba din naman na ano dahil social media content creators na ano ba, na talaga namang tumutulong din, no? Mm. Ginagamit yung platform nila sa tamang paraan. Pero di ko alam, may iba din siguro na ayun, hindi tayo Oh, sure. wag na natin lahat na basta yun no na ano na tawag nito na pag may mga it doesn't mean naman talaga kasi sometimes kasi no yung mga content is they don't know na na-post na pala sila. They don't know na doon na pala sila na pala yung nag-trending no kasi may tumulong sa kanila. Yun yung mga ganun na tawag nito. It's a ano, form of violation of human rights na rin, no? No? So, of course, they have privacy act to content, gano'n. Nawala na yung freedom nila, freedom to ano, to right to privacy nila, no? And the artists na parang, yung parang ganun na ano, na mga instances talaga na sana, ano, we should, ano, follow the rules. We should also, ano, think of it, no, before we posted it. If tumulong man tayo, nagpakabayani man tayo, kasi 'di ba, kasi sa atin no ano, tawag nito, doon tayo sa ano, nasa taong gawa na sa Diyos ang awa. Doon tayo dati, pero nasaan na yun? Yung gano'n, yung nasaan na yung quote na yun na talagang lagi natin sinasabi na ano, nasa tao ang gawa na sa Diyos ang awa, ang ending. Yung parang ano, I know nga it's a win-win situation kasi nakatulong ka, natulungan ka niya kasi yung pag-boost ng content, gano'n, but sana naman huwag natin gamitin ito into ano, tawag nito, basta yun, alam niyo na yun. Di ko na kailangang i-elaborate pa. Oo, no? So, ayun, no? Na napalalim ata yung, ano, yung parang pag-uusap, no? Alam, medyo masakit-sakit man, pero ayun, no? Bato-bato sa langit, no? Yung, kasi, no? Of course naman, sa mga bayani natin, meron tayong mga natutunan. Oo. Hindi naman pwede na wala tayong matutunan kasi kanya-kanya tayo may ano, tawag nito, may iba't ibang natutunan kasi no, when it comes sa ating mga bayani. So, for example, kay Alex of Pilipas na pwede tayo maging matapang in this way, no? Kasi nga, di ba, yung pagkatag ng easy, ganun. So, para ba sa inyo, yung natutunan ninyo na ano yung mga aral na maring matutunan natin mga kabataan sa buhay ng mga bayani Pilipino. So, sino maunahin natin ito? So,
So, I think andito ko na right side is the right side. Nag-raise pa siya ng hand. Wala naman tayong rule na raise your hand if you want to answer. Pero nag-raise talaga siya. Sige, go ahead, right side. Hindi na kita titigilan pa. Ako naman si Akim, maidadagdag ko lang doon muna sa sinabi niyo kanina ni Ate Meryl, na siguro masasabi natin na cloud chasing will not make you a hero, kasi 'di ba sabi pag tumulong ganyan, hero, hero, chuchu, ganyan. Pero pag ginawa mo yung isang bagay pero yung goal mo is cloud chase, hindi yun nakakabayani. So, cloud chasing will not make you a hero. So, yun. So, next, naman, sa sinabi mo naman, Kuya Akim, siguro ang natutunan ko sa mga bayani natin is yung parang, eto kay Rizal. Kasi, hindi ako athletic na tao, Kuya Akim and Ate Meryl. Pag, tawag dito, pag tumakbo ako, madalas ako nadadapa. Hindi ako pwede sa athletics. Pag sa talon naman, hindi naman ako mataas tumalon. Saka hindi din naman ako marunong sumayaw, hindi din ako marunong kumanta. So, parang nakaka-relate ako dun sa mga ginagawa ni Rizal kasi hindi siya nakipaglaban ng dugo sa dugo. Instead is sumulat siya ng mga articles para gisingin at para pukawin ang loob ng mga Pilipino na maghimagsik. So, yun yung parang aral na nakuha ko sa kanya. And nag-motivate sa akin na mahanap ko kung saan talaga ako pwede since hindi naman ako athletically inclined, hindi naman ako marunong sumaya, hindi rin ako marunong kumanta. So, nakita ko kung saan talaga ako pwede, which is sa pagsusulat. And yun yung isang bagay na natutunan ko kay Rizal. And ngayon na hindi pa rin kami nawawala sa mga aral mula kay Rizal kasi meron pa rin kaming mga subjects na tungkol sa kanya. And siguro sa second sem magkakaroon pa kami ng life and works of Rizal. Pag-aaralan ko pa kung ano yung mga tinatagong mga lessons or like mga bagay-bagay na hindi pa natuturo sa buhay ni Rizal nung elementary at nung high school. So, yun yung natutunan ko, yung magsulat ng mga bagay na gusto mong sabihin, na hindi mo masasabi, na mga bagay na gusto mong ipaabot sa mga tao na hindi mo kayang sabihin talaga ng personalan or ng harap-harapan sa kanila. So, yun lang. Ayan, no? So, ayan, meron din kay Raisa na, paano naman si Mary? Ano yung natutunan mo, Mary, no? Ano yung maaaring matutunan ng nating mga kabataan, no? Sa buhay ng ating mga bayan. Sana, Yes. Thank you sa question, Day Akim, no? Pero before ko sagutin yan, binabati po natin ang Agila Youth or MOOC na nanonood daw sa ating live ngayon at sineselebrate nila ang kanilang 3rd year anniversary. So, congratulations and mula sa Kalambag, binabati po namin kayo, Agila Youth or MOOC. Salamat sa suporta. Ayun. So, ayun, sa tanong mo, Day Akim, no? Isa din sa napulot ko dun sa sinabi ni Riza na maganda, no? Is ibang paraan pa pala to solve a conflict, not just violence, no? So, yun, isa din yun sa mga na-pick up ko, no? Natutunan ko mula sa bayani na si Rizal. So, ayun. Aside from that, no, is siguro yung paniniwala sa sarili. Kasi alam natin, no, na halos lahat ng mga pinag-aralan nating bayani, may katangian talaga silang common, which is yung paniniwala sa sarili. Na kahit ano man yung sabihin ng mga nakapaligid sa kanila, talagang kung tingin nila yun ang tama, pinaninindigan nila. So, sa panahon din kasi natin ngayon, no, again, ang dami ding mga unsolicited advice na tinatawag natin, no, na nakakagulo sa ating isipan, no. Even sa sa mga basic decision making, no, gaya ng itong kikinuha nating kurso sa college or ano ba yung gagawin ko in the future, yung mga ganyan na
may mga unsolicited advice na natatanggap tayo, no, na um, hindi na nakakatulong sa atin, bagkus mas nakadadagdag pa siya sa pressure, no, sa kung ano pa man yan na nakakadagdag sa bigat ng ating iniisip, no, at nararamdaman. So, anyway, ayun nga, balik sa sinasabi ko kanina na paniniwala sa sarili. Sana, no, na um, isa din yun sa ipamalas natin sa ating mga sarili na kung maging firm tayo, no, sa ating mga paniniwala, no, na ano man ang sabihin ng ibang tao, basta sa tingin mo nasa um, tamang landas ka, yun yung tingin mo tama, tsaka wala ka namang inaapakan na tao, no, wala ka namang ginagawang mali, hindi ka naman nakakasakit, wala kang nasasaktan, ganon, then manindigan ka, no. So, ayun, yun lang. Ayun lang siguro para sa akin. So, ayan na, baka pero yung paninindigan talaga na talagang dinikdik yan sa mga dinikdik yan sa utak namin last year, no? During our Bakit? ESG camp, no? Talagang yun talaga yung parang every time na may mga leadership enhancement, pero tayo may paninindigan, ganon, pero ewan ko lang, hindi na ako mag-talk. Charot lang, no? Pero yun talaga, no? Kailangan talaga natin manindigan, no? Especially kung alam naman natin na kung naman tayong ginagawang mali, no? And of course, yung magiging output naman is para rin sa nakakarami. So, yes, Hannah, ayan, parang excited ka magsalita. Go ahead, no? Baka may gusto kang idagdag. So, ayun nga po, napakaganda talaga, no? Lahat po talaga, yun nga po, ayon po talaga ako dun sa lahat ng mga sinabi nila. And lahat yun is, yun rin, isa rin yun sa mga natutunan ko talaga. At saka, idagdag ko rin po yung, siguro yung, sa lahat ng mga na pag-aralan sa history is, isa rin po dun yung, ang pagkakamali, siguro, ay hindi, marami pa rin pagkakamali siya nung una, pero pwede pa rin itama. Yan, isa po yun kasi sa pag-aaral ko ng history, yun, nung nag-aaral ako ng elementary hanggang high school and senior po, yun, isa yun sa nakita ko na hindi pala lahat ng pagkakamali sa tingin ng iba ay pagkakamali talaga. Marami pa rin pagkakamali na pwedeng itama Mm-mm. sa tamang proseso. Yun. Isa rin po yun sa mga nakita ko na katangian rin ng mga heroes na nakilala sa history at napag-aralan. Yun. Yun po. Ito yung Mariel. Ayan, no? Dagdag ko dun sa, aral ng kasaysayan, no? That is why, no, mahalaga talaga, no? Eh, naalala ko tuloy yung sagot ko kahapon sa Dagyan Talupati. Oh, no? O kasi kahapon ba na wika namin na share ko lang. Tapos, ayun. Since inakala namin may isang kalahok lamang kada kada kolehiyo yung yung magko-compete. Eh, nagwa kami dalawa. So, syempre na-worla yung kung worla kami parang nag-worry o yung governor namin. That is why I volunteer, no? Ako na lang go para di ka na ma-stress. Oh, so, sumabak ako. Sumabak ang lola nyo. Ayun. Parang sa aming anim, ako lang yung nag-oppose. Kaya nga, medyo kinabahan ako ng a little bit. No, kasi, parang malalaglag ako sa top 3 nito. Pero, oh my God, nakapasok sa top 3. Oo, so, ayun. Congratulations! Oh my gosh, thank you so much, no? So, nakapasok ba sa later parenting. But still, no, I'm so happy kasi it doesn't matter kasi sabi ni Mel talaga na it doesn't matter what you stand for, no? As long as feeling mo para sa'yo, ito yung tama, ito yung tawag nito, ito sa tingin mo yung nasa puso mo, yun, oo. And yun yung natutunan ko rin si kung kilala niyo si Pura Villanueva Calao. I don't know if kilala niyo siya. Hindi. Ayan. So, konting background lang, no, kay Pural Villanueva Calao. She is the first beauty queen, no, ng ating bansa, no. Pinoronahan ata sa during, the Manila, the Manila Carnival Festival, no, as Queen of the Orient, no, during 1907, correct me if I'm wrong.
no? 1907 o 1908 yun. No, ginanap sa Manila. And she's an Ilongga, no? Then, after that, no, yung, many years din siya nakipaglaban for women's right to vote, to suffer, kumbaga women's suffrage. And until such time, no, dun sa yung parang nakapag-asawa siya ng isang kongresista and ginamit din na opportunity to fight for her, paninindigan. And in the end, in 1937 ata, when the late President Manuel Quezon, approved or signed the, the bill, no, na pinapayagan ng bumoto yung mga kababaihan. And that's the legacy of Pura Billionaire Pacalaw. And ayun, parang gusto ko maging kagaya na gano'n na parang yung ginawa ko sa talumpati, no, na talaga hindi ito nakakatulong, no. Hindi ganito yung ito yung way, hindi ito yung paraan para tukawin yung damdamin makabayan ng mga Pilipino. Dapat talaga na ibalik yung asignaturang kasaysayan sa ating bansa. And as long as ibalik din yung mother tongue based multilingual language, correct me if I'm wrong, tama ba? Kasi nalita ko kahapon multilingual based mother tongue language ba or MTEMLB, parang yung ganon. Sorry ha, pero correct me if I'm wrong sa comment section para ma-engagement tayo. Para arrangement kasi alam ko to Kasi kahapon when I mentioned this, parang nagka-Royal Rumble talaga sa yung mga words. And after that, i-search ko ngayon naman medyo nakalimutan ko. Basta yun, yung paggamit ng yung pag-aral ng mother tongue, no. Hindi lang sa isang mother tongue lang, kundi sa marami pang mother tongue, no. Doon hindi lamang natin makikilala yung wika ng Filipino, yung higit sa lahat mas makakatulong din ito na maalala yung mga nagawa ng ating bayani and matuto na rin mula sa kanilang mga buhay. Yes! Ayun, no? Pero teka lang, ayan, no? So, talagang grabe, no? Dahil nga, di ba meron tayong, no? Nabanggit ko kanina may kanya-kanya kayong mga inspirational heroes. Of course, national heroes yung mga ninyo, no? So, we have, of course, Rizal din ata kay Mary, di ba? Tama. Rizal din sa'yo. And, Actually, sa present siya sa lahat ng mga bayani na kilala ko through history, through learning, no, na ayun nga, common na trait sa kanilang lahat na natutunan ko mula sa kanila. Oo, no, kasi nanindigan talaga sila para sa bansa. And say with Hannah rin, no, gano'n. So, ngayon naman, no, sino kayo mga bayani para sa iyo, no? Even yung mga, kahit na ba to, modern ba to, or yung past, past, mga prehistoric na mga, o mga past natin na mga, na mga bayani. No? Sino yung mga, tinuturo ninyo na bayani sa kasalukuyang buhay ninyo? Whether patay na siya or hindi. So, si Mary ata yung nasa gitna ng screen ko, kaya ikaw yung mauuna. Oo. Okay, sige, pangunahan ko na yung tanong na yan. So, sa akin, no, yung sa tingin ko ang bayani para sa akin is hindi na ako lalayo, andito mismo sa bahay. Siyempre, Oo. yung mga healthcare workers natin, yun yung para sa akin. Kasi background check lang din, no, yung dalawa sa aking immediate family ay mga healthcare workers. So, yung ate ko, isa siyang medical technologist at yung nanay ko naman is isang doktor. So, ayun, para sa akin, ang mga bayani ay ang ating mga healthcare workers. Nakita natin, no, yung kanilang, lalo na ako noon, talagang na-witness ko yung kanilang dedikasyon at sakripisyo nung nagkaroon. Ayan, parang nawala ata si Mary, no? Akala ko ay, nawala si Mary. So, sige, ikaw naman, Raisa. No? Baka sino yung mga tinuturing mo na bayani sa kasalukuyan?
Ayun, thank you Kuya Akim. Babalik ka na lang natin mamaya si Ate Meryl kasi parang yun nga nag-hang siya. Pero alam mo Kuya Akim, naalala ko yung sinabi mo na beauty queen dun sa Manila Carnival. Parang nakita ko yung parang statue niya sa post. Parang may statue ata siya sa probinsya Lagoon namin. Kung hindi, ewan ko kung tama yung pagkakaalala ko. Pero parang may statue ata siya sa Lagoon namin. So, siya ata yun. So, buti na lang nasabi mo yun. Kasi biglang nag-flashback siya sa utak ko. So, ano naman, sa question mo naman, syempre, yung tinuturing ko talaga na bayani is, yung parents ko, hindi na din ako lalayo. Silang dalawa din talaga yung bayani ko. Kasi, alam mo yun, kahit napakahirap ng buhay, aside sa responsibilidad naman din nila, di ba, na pag-aralin tayo, di ba, bigyan tayo ng buhay na deserve natin. Hindi lahat ng parents ganun, di ba, na nagpapakatotoo sa mga responsibilidad nila. So, para sa akin, tinuturing ko talaga na bayani yung parents ko kasi hindi sila kagaya ng iba na tinatakbuhan yung mga responsibilidad nila. Instead, sinusuportahan talaga nila kami ng mga kapatid ko mula sa akin hanggang sa pinakamaliit, yung pinakamakulit ng kapatid. Sinusuportahan talaga nila kami sa mga desisyon namin sa buhay, na tama yung mga mali. And as much as possible, tina-try nila na ibigay sa amin yung mga bagay na dapat namin ma-enjoy sa bawat ano namin sa mga needs namin sa school, ganyan, sa mga bagay na hinihingi namin sa kanila. And yun, sa mga bagay na yun, tinuturing ko talaga sila na pangunahing mga bayani sa buhay ko. So, yun. Ah, Akin. huwag kang iyak, Raisa. O hindi. Wala akong iiyak. Para ko iyak ka, Raisa. So, ayan. Hanan naman kayo na pinakang nag-enjoy ata. Ini-enjoy niya ata yung moment na yun. Sige, Raisa. Ay, Raisa, no, ha? Nilalabanan ko Kuya Akim yung kaba. Hindi, pero so, ayun, meron lang akong onting i-share na siguro, nag-research kasi ako last time. So, dahil nga wala na pong matatanda, yung as in oldest this year sa amin dito sa Pampanga. So, nagtanong-tanong po ako kung sino sa tingin sino or kung kilala pa po daw nila yung mga, kung kilala pa po ba nila yung mga sinaunang heroes sa mga IPs or sa mga ITAS na katulad namin. So, kasama ang palad, wala nang nakakaalala ng kwento nila at wala nang gaano nakakaalam. Pero, mayroon po akong kilala sa Lakas na si Papo Carling na tinatawag nila. Actually, hindi ko siya naabutan sa Lakas that time na nag-aaral po ako. Hindi ko siya nakita, hindi ko siya nama. Pero, yung kwento niya po kasi is parang napaka-memorable. Kasi nakita ko po yung kwento niya sa museum ng Botolan. Balintamana ng Botolan. So, if ever makapasyal po kayo doon, gusto ko rin na i-flex sa inyo yung pamana, yung Balintamana ng Botolan. So, doon ko nabasa yung kwento po niya, si Papo Carling. Si Papo Carling is a tribal leader, culture bearer din po ng Aita community of Zambales. Sa Lakas po mismo. And nakatira po siya mismo sa Lakas. At siya rin ang isa sa tinatawag na leader po ng Lakas before po siya mamaalam. So, si Papo Carling is namaalam na rin po. Mga a year ago na rin po. If I'm not mistaken po, siguro 3 to 4 years ago na rin po. And yung isa ko sa ko sa kanya sa story niya is yung leadership na inalay niya sa community na meron sila. Yung leadership na pantay-pantay. Yun yung isa sa pinaglalaban niya po kasi is yung pagiging pantay-pantay ng bawat IPs or mga AITA. Yung tingin dapat is pantay lang. Hindi pwedeng may angat, hindi pwede na may mataas, may mababa. Kung dapat pantay lang. Kasi yun sa natutunan ko sa kanya. And meron pa po akong dalawang
kilala here in Pampanga lang po, around Pampanga, na which is graduated, mga graduate naman po na tinuturing rin na nagbigay karangalan sa Aita community. Isa na po dito si Nelson ng Florida Blanca. He's graduated po of criminology, if I'm not mistaken po. And siya po ang tinaguriang heroes of champion of human rights. So siya yung tinaguriang tagapaglaban ng karapatan. Yun yung nakita ko na-research ko about sa kanya yesterday. And isa na rin po dito si Norman King. Norman King is known as also may kuya rin po. So syempre, proud kapatid po tayo. So, ayun po. Norman King is graduated 2017 with a course of behavioral science. And isa po siguro sa pinaka naging paboritong kwento ng buhay ng kuya ko is nung elementary siya. Isa rin po sa kinapulutan ko ng aral yun. Na kahit anong hirap ng buhay, pipilitin kong makatapos. Dahil yung pangarap, hindi mababayaran ng pera. Yung pangarap na meron at saka yung gusto mo, yung goal mo sa buhay, hindi pwedeng mapalitan niya ng kahit sino. Yun yung pinakakayamanan mo. Yun po yung isa sa naging aral niya sa akin. And last is si father. Isa sa rin po siya sa pinakaunang tao na tinuturing kong hero. Kasama na rin po yung, siyempre parents pa rin po. Pero, sa tulad po ng kwento ng iba, ganoon din po si father. Si father po is a leader din po siya dito sa community here in Pampanga, around Pampanga din po. And isa sa araw po siguro, isa rin siya talaga sa naging inspiration ko. Inspiration ko pagdating sa leadership. Lahat po sila. Leadership po talaga is yung parang pinakakailangan lalo na sa mga IPs na katulad natin. Dahil yung discrimination sa mga IPs or sa katulad lalo na sa aming mga ITAs is hindi natatanggal. So, yun yung Ayun, parang nawala ka si Hana. Tama ba? Ayun, parang nawala. Naputol din siya. Sige, Meryl, ituloy yung kwento mo kanina. Oo. Nako, naputol yung kwento ko kanina. Ayun, si Oo nga. Hana ba yun? Actually, ikaw yun kanina na naputo yung kwento mo kanina kasi akala ko naghang ako. Kasi hinihintay na baka naghang ako. Ayun, medyo nakita ko yung parang may nag-agreement kayo na ayun. So, ayun pala, hindi pala ako yung naghang. Ayun, so, sige Meryl, ituloy mo na yung kwento mo. Yeah, so ayun nga, pasensya po hindi naman naghang, nawala yung signal dito sa akin kanina. So anyway, yung tanong kanina is, sino yung bayani para sa akin? Tama ba, Akim? Oo. Yes, Oo, Day. so ayun Sure. nga, gaya ng nabanggit ko kanina, though hindi ako sure kung saan doon ang naputol. Kasi salita Ano lang yung din ako ng salita. Doon Ano sa yun? yung pagkwento mo, yung mga healthcare workers during pandemic, ganon. Oo. Yes. So, yun, first-hand witness ako nga, gaya ng sinabi ko kanina, no, na yung sacrifices ng mga healthcare workers, nakita ko talaga lalo na during nung pandemic kasi very hectic yung schedules nila kasi imagine halos 20 hours silang walang pahinga kasi kailangan ng workforce doon sa kung saan sila nagtatrabaho kasi kulang na kulang yung dami ng mga nag-aalaga, mga healthcare workers kung ikukumpara sa mga pasyente. So, talagang halos all the time on call sila. So, ayun. And kung wala sila nung mga time na yun, kakayan-kaya natin yung pagsubok ng pandemya. So, yun yung
na-realize ko na napaka-essential ng mga healthcare workers sa ating society. So, isa din yun sa mga nakapag-inspire sa akin, no, na in the future, i-pursue yung career path na ito, no, yung maging healthcare worker din in the future. Kasi nakikita ko talaga, no, hindi lamang during times of pandemic, no, or kapag may mga sakit na lumalaganap, but even in everyday life, no, hindi nawawala yung mga nangangailangan ng tulong pagdating sa kalusugan. So, everyday talaga, no, may naiaambag ka sa yung lipunan, no? So, isa din yun sa mga nakapag-inspire sa akin. And I think, ayun, yun ang bayani para sa akin. Kasi, na-realize ko din yun nung during internship namin kasi na-expose ako sa industrial setting. And dun sa industrial setting naman, nakapag-duty kami sa isang call center or yung typical no na industry na career. So dun na-realize ko na hala ang ganda-ganda ng trabaho or maganda yung career na ito. Maganda din actually yung career na to no sa industry kasi kung ano yung trabaho mo, dun lang siya sa office. Wala ka nang dadalhin pag uuwi ka. Eh, o during sa paglaki ko, yung nakagisnan ko, syempre nga dahil health worker yung mga nakapaligid sa akin dito sa bahay, yung na-witness ko naman growing up is, even after duty hours, may trabaho silang dinadala sa bahay. No, yung phone nila laging on. Dapat hindi yan nalolobat kasi baka may tumawag na na parang may ire-refer anong gagawin sa pasyenteng ito kasi ganyan, ganyan, ganyan. So, alam mo yun, na-distinguish ko yung kaibahan. So, ayun, yung sa akin lang, yung main point ko lang doon na na-realize ko from being in that kind of setting is it takes a lot or another level of dedication, no? Pag naging health worker ka. Kasi, although gusto mo yung time mo after duty, ilalaan mo na lang sa pamilya mo or di kaya sa sarili mo. Pero may something na sa loob mo na naiisip mo na baka may nangangailangan sa akin, no? So, ayun, again, it takes another level of dedication and heart and passion para maging healthcare worker. And isa din yun, di ba, nakatangian ng bayani. Yung iniisip mo, yung beyond sa sarili yung iniisip mo. So, yun lang para sa akin. Yan, no? Biglang nawala din ng sana, no? Ipagpapatuloy ko rin sa ano niya. So, sige, balik na ko sa akin, no? Kasi sa akin, no, pinaturing ko na bayani. Of course, no, ito talaga yung nag-push sa akin why I take this course talaga, no? Yung, of course, yung pagiging teacher. Yung mga teachers natin, no, na despite na, kaya sabi ni Mary na, imbis tulungan pa nila yung anak nila gumawa ng assignment, hindi pa kasi gagawa sila ng lesson plan nila for tomorrow, fixing, ganon. And aside from that, they are also working, no? San overtime pa, no? With, wala pang salary na yung overtime nila just to serve the Filipino children, no? Kumbaga, yung sinumpa nilang tungkulin talagang gagampanan talaga nila, no? And another one that inspired me, no, is that, aside dun sa kwento na, no, yung mga munting tinig ni Alexander de Rosa, may kada yung naalala ko tuloy, medyo naging emotional kapag naalala ko yung yung tawag nito, kasi nakwento ko na to noon yung ko sa munting tinig yung basta kung gusto nyong ma-inspire dito, panoorin itong movie na to, mga munting tinig, no, baka gusto nyong panoorin, no. And aside from that, no, nung nag-advocacy training kami, local advocacy training kami with the Philippines, no, yung isa ko doon naggumisa ng tanong doon kay Sir Cipriano, no, yung former principal ng Quirapon City Pilot Elementary School, and now the supervisor in house, no, when he said, no, that good news, kumbaga parang, yes, it's a good news that they have ang ganon, yung mga nag-aas na mga person with disability, yun yung focus niya. But currently, he said that they have one
psychology teacher na rin, no? Na ano, na nagtuturo na rin doon, tumuturo na nagtuturo doon. But when I asked him, sir, is it enough ba na ma-fulfill o kaya niyang turuan ang lahat ng yung ganun kasing nangangailangan within our city. Kasi nga laki ng city, laki ng 40 barangays, no? Ang lalayo pa ng location, but they have only one. Oo. Yes, isa sa kasi meron ng isa, but is it enough ba na to, oh my God, na, is it enough na ba na tawag nito? Is it enough na ba na mapunan yung pangangailangan ng lahat ng estudyante? Despite that we have RA 11660, ayun, of course, pinangka na rin ako kami doon na hindi pa rin enough. And parang doon pala nakapag-isip-isip na ako. Kasi we had a lot of teachers kasi eh. Maraming graduate to teacher. Yung pagkakalam ko kasi marami ring maraming tawag nito sa ALS banda. Sa ALS banda na na mga items. I think marami pa dyan. Pero parang kulang pa rin sila when it comes sa Kasi nga, napakahirap naman. Lalo na sa mga ALS teacher ha. From time to time, lumilipat sila ng location kung saan may estudyante sila. Kumbaga, hindi sila yung pupuntahan hindi sila yung pupuntahan ng estudyante. Kumbaga, sila yung pupunta sa estudyante. Kahit ano pa yan, risky masyado. Then, when I heard also their budget, yun, parang masakit din sa heart din yun. So, ay, kumbaga, nagpipigil lang ako dahil pero napayak talaga si Kagawa Ruby. And ako parang, hey, kalma lang o parang gano'n, even ngayon, naalala ko. So, parang nakaano rin ako, what if mag-ano rin ako, no? Mag-take din ako ng psychology course, no? What if lang, oo. Para makapagturo ako sa mga ganang classification, no? Kasi, formal school, no? We have formal school, and of course, mayroon pakapasok talaga doon sa base natin. Why not doon tayo doon sa, talagang kailangan tayo sa isang field na makakatulong tayo, no? So yun, we can that and naalala ko rin doon na si kung matatandaan nyo si Jill Villasano, contestant siya sa Miss World Philippines, she's a speech pathology, and nakafocus siya doon sa community niya, nagtuturo ng, of course, yung mga person with disability students when it comes sa pagsasalita. So, parang doon pa lang, no, yun yung mga talagang bayani sa kasalukuyan, no, na talagang they can contribute, no, na hindi talaga humingi magkapalit, they enough they have more than enough na nakatulong sila sa mga tao, sa mga bata, ganon. So, kung isa total natin, no, talaga napakabigat ng role as a teacher, no, and but it's a very, kumbaga, fulfilling din may teacher, kumbaga, may students ka na makikita mo yung nag-graduate na trabaho na. So, parang sa'yo, you feel like you fulfill your job and thank you dahil nakatulong ka sa isang bata, no. Although dahil trabaho mo ito, no, but still, no, hindi lang naman kasi may pagtuturo yung role ng teacher. Marami pa yan, broad pa yan, kaya alamin nyo na, guys. So, ayun, no, parang tayo na ng dalawang guys. Oo. Si Hana ata nakabalik na. Hana, andyan ka ba? Ayan, pakita naman tayo kung kayo nakabalik na yan. Minsan ko lang itong teleprompter. Naku, nawala ulit ata sila, Day. Nawala, no? So, ayun, so tayo na ang dalawang gubadagulan dito, Day. So, para ba sa'yo, Day, yung mga message mo na, sa mga kabataan na nais, no, maging inspirasyon ng kanilang komunidad at bansa. So, anong message mo sa kanila, Day? Yes. Sayang, no, na hindi natin napagpatuloy pakinggan yung kwento ni Hana. Alam kong madami pa siyang sasabihin sana, pero hindi talaga natin makokontrol ang internet connection. So anyway, dito na tayo sa ating huling katanungan, no, para sa episode na ito. Ang mensahe ko lang naman para sa mga kapwa ko kabataan is patuloy na mangarap. Yun talaga. Kumuha, lalo na sa celebration natin ngayon, no, sa ating pinag-uusapan, kumuha tayo ng inspirasyon mula sa ating mga bayani at gamitin natin ito, no, yung mga natutunan natin mula sa kanila sa ating buhay. Isa puso natin, no, lalo na sa ating future, no.
future professionals tayo, mga kabataan. And tayo na yung ilo-look forward ng susunod pa ng mga generation. So sana kung ano man yung example no na ma-set natin sa kanila ay maganda din no, gaya ng mga natututunan din natin ngayon bilang kabataan mula sa ating mga generations na ahead sa atin. So gaya nga kanina no, ang dami nating nabanggit na examples ng isang bayani no, iba't ibang tao. And yun yung mga tao na niloreward natin. And sana hopes ko para sa mga kabataan in the future yung tayo no bilang mga kabataan ngayon, yung hopes ko para sa atin in the future is tayo naman din ang i-look up ng mga future ng mga kabataan. Di ba ang ganda-ganda na nakakaset tayo ng example and inspiration sa kanila. So yun lang, patuloy na mangarap and yung lakas ng loob gaya ng nabanggit ko kanina, panghawakan natin yun. Alam ko na on our way to success, on our way sa ating journey, kung saan man tayo dalhin ng ating mga pangarap, madami talagang challenges, madami talagang manghuhusga sa atin. Pero gaya ng ating mga bayani, panghawakan natin ang ating lakas ng loob, paniwalaan natin ang ating mga sarili, and ayun, huwag kang magpapadala sa kung ano mang negatibo na sinasabi ng ibang tao sa iyo. Basta alam mong um, nasa right lane ka, nasa tamang landas ka, at wala kang maling ginagawa, then you're good to go. Talagang mangarap lang talaga. So, yun, para sa akin, Day Akim. Ayan, no? Dahil nakabalik na tong dalawang to, sila naman yung tatanungin natin. No? So, kayo ba, kayo bang dalawa, wait lang, nawala kasi yung nawala kasi yung parang yung parang pinis ko. So, ano yung mga mensahe nyo para sa mga kabataan na gustong maging inspirasyon, no? Na nais silang maging inspirasyon sila ng kanilang community, maging ng kanilang bansa na rin, no? Ng bansa natin, kasi isa lang naman yung bansa natin, no? So, ayan, ikaw naman, Raisa. Oo, dahil ikaw yung parang nakangiti siya. Man Kuya Aki Manot, may napulot din ako dun sa sinabi ni Ate Meryl, na, and ako, personally, panghahawakan ko yung sinabi ni Ate Meryl. Kasi, future, siya ay, RPM, so panghahawakan natin yan. Kasi, alam ko talaga kung ano yung ginagawa nila. Kasi, minsan na din akong duty sa guidance office namin. And saludo talaga ako sa mga RPM kasi alam na alam nila talaga kung ano yung mga sinasabi nila, and nakakatulong talaga siya yung mga sinasabi nila para i-boost yung moral or yung parang pagtibayin pa yung loob ng mga taong kinakausap nila. And ako naman personally, gusto ko namang sabihin sa mga nanonood sa atin yan, at sa mga manonood pa sa ating mga review dito sa YouTube na pakinggan mo yung kung ano yung mga gusto mo. Dapat kilalanin mo yung sarili mo and alamin mo kung ano yung mga gusto mo para alam mo din kung saan ka patungo, kung saan ka dapat pumunta, and alam mo kung saan ka dadalhin ng iyong mga sariling mga paa. And kung all the way mahirap yung journey mo, ibig sabihin nun is magiging worth it siya sa huli. Kasi sinabi, parang may nabasa ako na kapag ang journey mo is parang hirap, mga ganyan mahirap, and feeling mo hindi mo na siya maaabot, mas dapat sumikapan mo pa kasi ibig sabihin lang nun is malapit ka na sa mga gusto mong makamit, malapit ka na sa mga bagay na gusto mong ma-achieve, hindi lang para sa sarili mo, kundi sa mga taong pinaglalaanan mo rin ng mga success mo sa buhay. So, pagtiwala ka sa sarili mo, and pagkatiwalaan mo din yung sariling mga strength mo, kasi ikaw lang din yung nakakakilala sa sarili mo, and alam mo kung hanggang saan ka, kung alam mo kung hanggang saan lang yung limit mo sa buhay, and alam mo din kung kaya mo pa, kung may ibubuga ka ba or wala. So, dapat kilalanin mo yung sarili mo and pagkatiwalaan mo yung sarili mo para
pagkatutaan ka rin ng mga taong nakapaligid sa Mm, ka naman, Hana. okay. Ayan, maraming salamat guys. Malaga talaga no, hindi talagang sa atin nagsisimula no para no kung ano no regarding on that no sa anumang industriya natin papasukin no na maaari tayong kumbaga hindi kahangaan sorry ko maging inspirasyon sa mga kabataan na of course ituloy yung kanilang buhay ganon despite those challenges and of course we have Hana naman no na alam ko nagtitigil sa si Hana pero nagigil na ito magsalita. So ikaw naman Hana, ano naman yung advice mo sa maraming kabataan no na gustong maging na nais maging inspirasyon no ng kanilang bansa o kanilang publiko? Ako naman po, agree talaga po ako sa mga sinabi nila Ate Meryl at saka ni Rise. Lahat talaga, andun na, malaman na po talaga. Kumbaga sa isang prutas, malaman na siya eh. Andun na lahat ng sustansya. So, yung para sa akin po, katulad ng kataga ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, dun pa lang, simulan na natin yung salitang pangarap. Mangarap tayo bilang isang kabataan. Mangarap tayo hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin sa komunidad or para rin sa bansa natin. Siguro, lagi ko naman po sinasabi, laging binabanggit, bilang isang IP, napakalaking bagay na mangarap sa buhay. At isa katuparan yung pangarap. Kasi, doon pa lang po sa pangarap na yun, nagsisimula na yung journey ng pagiging isang IT na may patutunguhan or isang IT na may patutunguhan. Sa mga katulad kong estudyante ay katulad ko rin na nagpapahinga rin po sa pag-aaral. Hindi pwede na hanggang dito na lang. Hindi pwede na ang kwento ng kumbaga sa isang daan hanggang dito na lang tayo kasi malubak na yung daan. Hindi. Ang pag ang pagiging kabataan ay hindi rin ganoon kadali. Ang buhay ay hindi rin ganoon kadali. So, dadaan tayo sa struggles, yun yung bako-bako ng buhay natin. At hindi pwedeng hanggang doon na lang tayo. Nakasubsob na lang tayo nandun na lang. Pero, bilang isang kabataan rin po, nais kong ipaalam sa inyo na walang madali sa buhay. Lahat mahirap. Kaya patuloy kang mangarap kasi ang pangarap ay nandyan. Libre lang mangarap. Yun. Isa po talaga yun lagi kong sinasabuhay sa akin. Dahil ang pangarap, libre lang yan. Hindi walang nababayaran na pangarap. Ganun. Ang struggle, laban lang talaga. Yun lang po ang advice ko sa mga kaparehong kabataan. Back to you, Kuya Ayun, Aki. ayun, maraming salamat no. Maraming salamat Hana no. Talagang gaganda ng mga message yung tatlo. Kaya napakalaga po para sa ating mga kabataan no na talaga pagpursigin natin yung pag-aaral natin of course no na talagang may maraming opportunities no na asahin natin kung ano yung talento, kung ano yung kalakasan na meron tayo. At mahalaga rin no na natawag nito na maging bukas tayo. Yung puso natin, maging bukas yung puso natin sa tulong sa maraming tao. Meron man tayong mga sinutulong na advocacy ay, na, ay pinapanalangin ko na naway magtagumpay tayo, no? Dahil yung kaya natin dito sa Kalambag, we are doing this, no? Itong mga advocacy na to promote child participation, no? Na talagang kailangan natin mga kabataan to boost their confidence to be themselves, no? Despite of those barriers na pwede nila ma-encountered, not just today but also for the future as well. And of course, no, mahalaga rin sa ating kabataan, no, na maging hindi maging salot sa ating lipunan, no. Kasi nga, no, if we gonna taste, no, if we gonna see if we gonna watch the documentaries, no, nila sa mga kabataan dahil nga
dahil nga, ano tawag nito, dahil nga, yung ilan sa kabataan ngayon is napapaliwara, ganon, nasasali nasasangkot sa iba't ibang gulo, no? If we gonna try to review, to understand the history of their life, marami sa kanila is wala, ganon, no? Nakikita na sa mga guidance nila, and sometimes sa pababayaan na rin sila, no? Actually, study na rin ito, no, ng University of the Philippines, no, na three of the, UP Diliman, I think, no, sinentak yun ni Miss Albert, or mga bata ay no, one out of three children is walang walang parents, and parang yun yung naging dahilan, naging sa na kalihim sila ng kanilang landas, no. Although sa akin naman, no, para i-share ko na yung para medyo out of the study ko, of course, when we come effects, no, may I think meron akong 4 o 5 out of 40 out of 40 wait lang, out of 89 students na nakandak ng survey is may negative impact yung parental separation towards their life. Even this day na college na po sila. So I think no, we cannot say that 5 lang naman. But how come this 5 youth, no, na kanila, no, napili pa natin maibigay, no, kung ano man yung kulang, no, kung pwede ba natin matulungan sila, no, na ma-survive, no, against dun sa negative effect ng parental separation towards their life. So, I hope na so like para lumabas na yung output. Pero yun yung parang partial pa lang ng study ko. So, I think we have to pa rin, no, we have to be more open-minded, of course, no, sa ating mga kabataan, no, na may manindigan tayo sa ating mga, kung ano man ang ating pinanindigan sa buhay, at mag-iisyap nun ang ating mga bayani na buwis ng buhay, no, nag-ambag para sa ating bansa, para mapabuti ang ating komunidad. So, ayan, isa na pagandang hapon po sa ating lahat, no, isang madamdaming pag-usap ang aming may bahagi sa araw na ito. At kapan sa araw na ito, no, tatawagan sa pansin sige si Meryl, no, na ilad ang napag-usapan natin sa araw na ito. So, take it away, Meryl. Yes, okay. So, ang napag-usapan po natin ngayong hapon na ito para sa episode ng Kalambag ay tungkol sa National Heroes Day. So, every last Monday of August, sineselebrate natin yan taon-taon. And this year, sinelebrate natin yan last Monday, just this week. So, napakaganda na tatapusin natin ang buwan ng Agosto na ito yung pinag-uusapan natin, no? Very relevant, no, na balikan natin, baliktanaw sa ating mga heroes from the past and even heroes in the present. Ang dami nating nabanggit dahil totoo naman talaga na madami tayong matututunan mula sa kanilang nagawa, mula sa kanilang buhay. So ayun, ang daming sharing na mga nabanggit kanina. And tungkol sa para sa atin ang kahulugan ng bayani, sino-sino yung mga bayani para sa atin, and kung ano yung mga aral na napulot natin mula sa kanila. So, hopefully, no, sa mga hindi sama kanina sa pag-uusap o sa talakayan, ay i-rewatch po ninyo kasi napakaganda talaga ng mga na-discuss kanina. So, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta dito sa Kalambag. Thank you for being with us, and special shout out, no, sa Kidan Kaisahan, youth from Kidan Kaisahan. Hello po sa inyong lahat. So, yun lamang, Day Akim, for me. Balik sa'yo. Ayan, no, maraming salamat sa ating lahat, no. For more feedback po, message po sa aming Kalambag official Facebook page po, no. like and follow and share na rin po, no. Ang Kalambag din po ay at mapapanood din po sa ating YouTube, Facebook page po na Init Philippines, no. Paki-follow din po ang Init Philippines official Facebook page para po
maging updated tayo sa mga activities nila. At malay mo, pwede kayong sumali doon. And lastly po, no, ay, hindi pa pala, no. So, meron din po tayo mamayang gabi, no, Senior City. It's a lifelong learning din po yan, no. Mapapanood po yan mamayang gabi, 7 to 8 p.m. po. And panghuli po, kung gusto natin magkaroon, no, matuto ng mas inklusibong lipunan, nariyan po ang Senior City, no. Inclination, no, no, para magkakapatid lang itong Kalambag Senior City at inclination. Ang inclination po ay napapanood po yan sa every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. po. Kaya abang-abang po kayo sa mga iba pa pong updates and of course, mga activities po ng Philippines. Yan ay pwede po ninyong ma-avail. Next po, abangan nyo po ang mga susunod na episode o susunod na pagiging talakayan sa susunod na episode ng Kalambatan. Muli po, ako po si Aki, no? Kasama si Meryl, Raisa, at Hana, kaway-kaway kayo dyan. At ito pa, Kalambag! Kalambag! Ayan, see you next week. And